Tayo pong lahat ay magsitayo para sa panimula ng ating banal na pagdiriwang. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa pagsisimula po ng isang bagong araw, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Buhay pa po tayo. Patuloy tayong tumatanggap ng mga biyaya sa Kaniyang kabutihan. Kaya nga ialay po natin ang banal na misang ito sa pagpapasalamat sa Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang ng banal na misang ito, sumandali po nating alalahanin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalaobay manuot ang pag-ibig sa iyong galang dakilat bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig naming ito'y tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu
upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag, naghandog na niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybay ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka ng halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan niya at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon,
At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ako po ay nakaka-relate sa istorya ng Ebanghelyo ngayon sapagkat ako po ay galing sa Marinduque. Baka may taga Marinduque po dito. Ang Marinduque po ay island. Ang amin pong bahay malapit lamang sa dagat. Kaya alam na alam ko kapag ang mga bangka ay tumatabi, lalo tigit ang mga mangingisda ay walang huli. Malayo-layo pa po lamang ay yung kalungkutan ng isang mangingisda kapag tumatabi na walang huli. Naalala ko itong sabi ng mga apostoles sa pangunguna ni San Pedro, magdamag po kaming ng huli ng isda pero walang nahuli. May kalungkutan, ano po? Yung pagod, yung hindi mo mabibigyan ng pagkain o hanap buhay. Siyempre, yung pong mangingisda ay naghahanap buhay ang iyong pamilya. Kaya, alam po ninyo, nakakatuwa yung binanggit ng ating Panginoon pagkatapos siyang mangaral, sumakay sa bangka ng mga alagad, at pagkatapos po'y sinabi, sige, lumaot uli kayo, mangisda uli kayo, o isaklit ninyo ang inyong lambat. Parang sinasabihan ng mga alagad na huwag kayong mawalan ng pag-asa, may mahuhuli uli kayo. Parang sinasabi po sa atin ngayon, maraming beses na akala natin ay wala na tayong mahuli sa gawain, sa trabaho, sa pagmamahal, sa mga ibang aspeto ng buhay. Parang hindi na tayo productive o nawala na tayo ng pag-asa. Parang pagod na tayo. Pero tama pala yung sinasabi, it takes two to tango. Merong pong pangalawa pala. Lalo na kapag ang nagsasabi at ang nag-uutos sa atin ay ang Diyos. Parang sinasabi sa atin, katulad ni na Pedro, bumalik uli kayo, ihulog uli ninyo. Siguro kung nakahulog kayo doon, laot-laot pa. Go to the deep. Lalim-laliman pa. Meron pa doon. Kaya, alam po ninyo, natutuwa ako sa mga mangingisda. Parang bumabalik sa isip ko yung kanilang buhay na puno ng pag-asa. Kasi hindi po lahat ng mga araw ng pangingisda may nahuhuli. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa. Babalik at babalik sila sa dagat. Baka makalawa. Baka sa sunod, merong mahuhuli. At hindi lamang po yung baka, Kasi ang nangyari po dito, higit pa yung kanilang nahuli at magkansisira yung mga lambat at halos lumubog yung bangka. Ibig sabihin, mas may nahuli pa. Kaya, magpasalamat po tayo sa Diyos sa buhay natin. Hindi pa pala tapos yung first time. Hindi pa pala tapos yung tayo ay bumagsak. Hindi pa pala tapos yung tayo po ay nawala ng pag-asa. Meron pa. Sabi nga ni Rico Puno sa kanyang awit nung nabubuhay pa siya, may bukas pa. At yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Sige, isaklit uli ninyo. Bumalik uli kayo. Kahit na nagpakapagod kayo, dumanas kayo ng hirap, go into the deep. Ngayon po, parang tayo ngayon ang sinasabihan ng Panginoon. At lalo tigit,
Yung pong pangalawang sinabi niya pagkatapos na mangyari yun, mula ngayon, kayo'y mamamalakayan na ng tao. Bagong senaryo po ito, ano? Dati, mangingisda, pero ngayon, iibahin na ang pangingisda ng mga alagad. Mamamalakayan na ng tao. Alam po ninyo, ang mga mangingisda, sanay na sanay sa dagat. Alam nila kung saan yung isda, ano? Gamay na gamay nila ang kanilang propesyon. Pero ibang klase ngayon. Mamamalakayan ng tao. Ibig sabihin, bago ito. Kaya nandun din po ang anticipation ng ating Panginoon. Ano? Ano ang sabi niya? Kasi bago ang kanilang gagawin. Hindi na ngayon fisherman sila. They will be fishers of men. Ano ang sinabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Bago kasi, di ba, pag may mga bago tayong mga ventures, may mga bago tayong tatahakin, nauuna kuminsan ang takot. Kasi bago. Yung iba excited, pero nakakatakot yung bago, hindi mo alam. Magsisimula ka muli. Yung ginagawa mo noon, hindi mo magagamit doon. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. At maraming beses na binabanggit ito ng Panginoon. Sa mga unos, huwag kayong matakot. Sa mga alagad na kanyang iniwan, huwag kayong matakot. Sa mga alagad na ihahayo na hindi naman kagaanan ang gagawin, huwag kayong matakot. Parang nung pandemya, takot na takot ang buong mundo. Pero kita ninyo, nakalampas tayo. Lumaban tayo kasi naalala natin ito bilang mga Kristiyano. Bagamat alam natin yung kaliitan natin. Mind-boggling po, ang takot natin sa malalaki eh. Pero nung pandemya, napakaliit lang pala nung virus. Takot na takot ang lahat. Pati yung malalakas na bansa, ang lakas, mga superpowers. Pero luluhod sa isang napakaliit na virus. Pero hindi po yun, Ang alam natin, meron tayong Diyos na nagsasabi sa atin, be not afraid. Mga kapatid, totoo po ito sa ating buhay. It takes two to tango. At sa mga una at bago, meron tayong mga pagkatakot. Tandaan lang po natin, hindi tayo nag-iisa. Hindi katakot-takot ang ating haharapin. Oo, talagang nakakatakot. Pero may assurance ang Panginoon. Diba, sabi niya, bago siya umakyat sa langit, huwag kayong matakot, napagwagian ko na ang mundo. Iiwan niya yung mga alagad, pero He assured them, napagwagian ko na ang mundo. Kaya nga mga kapatid, sa pagdalo natin ng banal na misang ito, muli nating pakinggan, baka meron tayong mga bagong ventures ngayon, natatakot tayo. Sabi ng Panginoon, sige, go back. Sige, magsimula ka uli. Huwag kang matakot. At bilang mga Kristiyano, mga Katoliko, yung pong ating paggawa ng kabutihan, pamamalakayan natin katulad ng mga mangingisda, yung pala, hindi lamang doon. More than those things, works, or even attitudes, meron pa pala yun. Gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Huli na tanggapin ang
biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Sa iyong kagandahang bunga, mula sa katas ng ubas at bunga ng amin. Kasalanan ng Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kaya kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakiharapan, sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bilang mga anak ng Diyos at magkakapatid sa ating Panginoong si Jesus, dumalangin po tayo sa ating Ama. Awitin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa
aming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito, mga kapatid, ang ating Panginoong si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Looko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong paratigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako, ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim na
akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumalapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang harit, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, umawit ako buong galang. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob mo namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas.
Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as you go dito sa pambansang dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. At ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ika-10 ng Setyembre ay magkakaroon tayo ng libreng medical consultation sa OB-GYN, Pediatrics, Ophthalmology, ENT at Dental. Para sa libreng bunot, meron din po tayong surgical mission. Ito ay operasyon, tanggal bukol o tumor, luslos o hernia, bingot o cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ng programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital in collaboration with UST Medical Alumni Association and RP Healthcraft Center Foundation Incorporated. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain ng ating ilalaan sa mga doktor at pasyente ng gawaing ito. Marami pong salamat. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina sa mga interesado. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo sa ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, ang aming mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tumayo na tipayag, Kanyang pagkalinga at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.